dito sa News Center ng San Juan. Naghahatid ng mga balita. May Villaruel. Ito ang P-Patrol. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, massage parlor sa P. Guevara Street, Nilooban. Nakarnap na taxi, iniwan sa San Juan. Bilang ng riding in tandem sa San Juan, dumarami. Magandang gabi, San Juan City! Isang lalaking nagpanggap na isang customer sa isang massage parlor sa P. Guevara Street. J.M. Berhel ni Diyos, ikwento mo! Isang lalaki ang nanloob sa isang massage parlor sa kahabaan ng P. Guevara bandang alas 10 ng umaga kahapon. Ayon sa mga biktima at pulis, ang suspect ay nagpa-pedicure at nagpamasahe muna at nang makatiempo na, ay nanutok na ng baril sa kahera ng Angelica Alejo, 19 anyos at isang babaeng customer na si Kathleen Ann Medenila, 29 anyos. Ang suspect ay nakuha ang cellphone ni Alejo na nagkakahalagaan ng 11,000 piso at ang cellphone naman ni Medenila na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Bukod pa dito, nakuha din ang kanilang mga ATM, credit cards at pera na nagkakahalaga ng 60,000 piso. Ang lalaking suspect ay sumakay sa isang motor na may plate number ng 5002UX. Kasalukuyang inaalam sa tanggapan ng Land Transportation Office kung kanino nakarehistro ang motorsiklo na ito. Ayon sa mga pulis, ang suspect ay may payat na pangangatawan at may taas na 5'6" hanggang 5'8". Sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon ng pulis ng San Juan para matukoy ang suspect sa nasabing insidente. Ako si J.M. Berhel para sa P-Patrol. Isang taxi ang natagpuan sa Liege Street sa Barangay Maytonas kahapon. Nang puntahan ng mga otoridad ang nasabing lugar, ay may nakitang mantsa ng dugo ang backseat ng sasakyan. Pinaghihinala ang nakarnap at pagkatapos ay hinhold up ang driver nito. Nang tawagan ng pulisya ang ahensya ng taxi, ay napag-alamang isinugod sa Rizal Medical Center ang driver nito. Dumako naman tayo sa ibang bahagi ng San Juan. Nang kaso na naman ang riding in tandem ang naganap sa Maclang Street. Ikwento mo, Angelica! Isa na namang riding and tandem ang naganap ngayong umaga dito sa Maclang Street sa San Juan bahagyang alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Isang security guard daw ang namataang nagpapaload sa tindahan nang bigla na lamang itong tinigilan at tinutukan ng baril. Kasabay nito ay ang pagkuha ng wallet at maging ang baril ng biktima. Ayon sa pulis ay Mio ang motor na ginamit ng dalawang suspect kaya't agad itong nakatakas. Ayon pa sa kanya ay may buti na lamang hindi siya gaanong napuruhan nang magpaputok ang mga ito. Ayon kay Police Inspector Jason Vigilia, sa initial na gathering ay ginagawa nila ang lahat para mahuli ang mga suspect. Ayon nga sa ulat na ito na ikatlong beses na pangyayari ng ganitong insidente. Patuloy pa rin nagbibigay ng mga paalala ang mga pulisya, lalong-lalo na ang maging alerto tayo sa ating kapaligiran. Angelica Ugis para sa P-Patrol. Abanga anti-rabies vaccine sa lungsod ng San Juan, hindi nagkukulang. Ordinansa sa pagpapalagay ng mga CCTV camera, ipinapatupad. Proyektong pabahay para sa mga nasunugan sa San Juan, sinisimulan na. Sige kuya, ako na lang. Dalawang 2-piece hotcake meal. Oops. Sorry kuya. Extra syrup mo kuya. Kamusta kas mo? Okay lang. Kuya, nasmile na siya sa akin. Saga din. Ganito. Ganito? Hindi. Kapunti lang. Yan? Simple Joy start at 50 pesos with McSaver meals. Bukas ako taya. Sino may headphones? Ito. Bahawa. Nice. Thank you ba? Lamig, no? Bakit? Sure ka, ah. Thank you. Masakit? Oo eh. Ito, sino to? Salamat.
nangyari? Ganyan. Ganyan. Katamanding GP! Kumustahin naman natin ang supply ng anti-rabies vaccine sa lungsod ng San Juan. Ang ulat mula kay Angelica. Simula pa lamang ng taon ay patuloy na ang pagtaas ng kaso ng kagat ng aso. Ngunit dito sa lungsod ng San Juan ay hindi pa naman nagkakaroon ng kakulangan sa anti-rabies vaccine. Hindi nagkukulang, sobra pa. Kada araw ay 15 hanggang 20 katao ang nagpapabakuna dito. Sa loob naman ng isang buwan ay may kabuuan na 150. Ayon sa aming nakapanayam ay nasa 6 o 8 taon na ang pagbibigay ng bakuna para sa anti-rabies dito. Gayunpaman ay hinihimok pa din na magpunta agad sa health center upang magpabakuna at maagapan kung nakagat man ng aso. Wala rin daw pinipiling edad ang pagbibigay ng anti-rabies vaccine. Maging 0 to 12 months na sanggol ay pwede nang pabakunahan. Para naman makaiwas sa rabies, narito ang ilang tips. Una, pabakunahan ang mga alagang aso at huwag pabayaan na ito ay makawala. Ikalawa, i-report ang mga gumagalang aso sa otoridad at huwag guluhin ang mga hayop habang sila'y kumakain, natutulog o nagpapasuso ng kanilang anak. Ikatlo, huwag hayaan ang mga bata na makipaglaro sa mga hayop. Ikaapat, kung may sugat sa katawan, huwag hayaang dilaan ng aso ang inyong sugat at baka mahawaan ng rabies virus. Ikalima, sa mga nag-aalaga ng hayop, pwede kayong magpabakuna laban sa rabies at kumonsulta sa inyong doktor. Dito nga sa bayan ng San Juan ay hindi pa nagkukulang ang supply ng anti-rabies vaccine para sa mga nais magpabakuna. Hindi natin alam kung kailan ito magkukulang dahil nasa patuloy na pagtaas ng mga biktima ng animal bites, katulad na lang ng aso at pusa. Angelica Ugis para sa P-Patrol. Pagpapatupad ng mga CCTV camera sa San Juan, kinakailangan para sa mga establishmento para sa seguridad at kaligtasan. Ang ulat ihahatid ni Kelly Vista. Sinusulong ngayon ng local government ng San Juan City ang ordinansa ng CCTV camera. Noong 2013 ay nilagdaan na ni Mayor Gia Gomez ang ordinansa para dito. Layon daw ng ordinansa na ito, maprotektahan ang mga tao at negosyo nila. Kada establishmento daw ay dapat mayroong CCTV camera, lalo na ang mga establishmentong may kaugnayan sa pera, kagaya na lamang ng mga pawn shop, bangko at iba pa. Kung magre-renew naman daw sa kanilang business permit, ay kailangan pa din ito dahil kung walang CCTV ang kanilang establishmento ay hindi nila papayagang magbukas ito. Ang mga lalabag dito ay maaaring makasuhan at magbabayad pa ng 5,000 kada paglabag. Masasabing malaki talaga ang tulong ng CCTV camera dahil makukuhanan nito ang mga kahina-hinalang gawain na siyang magpapatunay sa bawat insidente. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang buwan ng Mayo para mapatupad na ng tuluyan ang batas na ito. Ako si Kelly Vistan para sa P-Patrol. Mga residenteng napinsala ng sunog noong araw ng Kapaskuhan sa Barangay St. Joseph. Ano na kaya ang naging sitwasyon? Ang balita niyan ay ihahalin sa atin ni Jessica Solomon. Matatandaang 5,000 bahay ang natupok ng apoy sa Pinaglabanan Street ng Barangay St. Joseph noong mismong araw ng Pasko ng nakaraang taon. Naging masalimuot man ang Pasko ng 1,500 pamilya na nawalan ng tirahan, sigurado namang mapapalitan ito ng kasiyahan dahil sa proyektong pabahay na pinangunahan ni Vice President Chejo Marbinay bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council kasama ang National Housing Authority General Manager Attorney Chito Cruz at San Juan Mayor Gia Gomez. Ang buong land area ay nasa 7,577 square meters na tatayuan ng 6 na limang palpad na gusali na may kabuuang 348 units.
Bawat units ay mayroong 24 square meters, kasama na rin dito ang kuryente at tubig. Tulad ng ibang relokasyon ng National Housing Authority, magkakaroon rin ito ng chapel, multipurpose center at daycare center. Sa kinatatayuan ko ngayon ay sinasabing sinisimulan ng gawin ang St. Joseph Housing Project kung saan ililipat dito ang mga nasunugan. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso at tatagal naman ng 1 taon bago ito matapos. Umaasa naman ang mga nasunugan na madali itong matapos nang sa ganon ay makalipat na sila sa mas maayos na tirahan. Jessica Solomon para sa P-Patrol. Abangan pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa Agora Market. Ating alamin. Pagtataples sa lansangan, mahigpit na ipinagbabawal sa San Juan. Road reblocking sa G. Reyes Street, problema ng mga motorista. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? Forget all your troubles. Forget all your fears. Downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Ano man ang status mo sa buhay, single or it's complicated, rockstar or diva, lover ng clover. Student or teacher, big time or chill lang, lover ng clover. My clover finger, lahat sisimutin, sarap ay uubusin, lover ng clover. My clover finger. Simut sarap kasama ang clover. Presyo ng bilihin, tumaas nga ba? Alamin natin sa ulat ng ating Mr. Palengke, Luis Villas. Muli na naman ngang nagtaas ang presyo ng bilihin sa pampublikong pamilihan katulad na lang dito sa Agora Market. Isa na nga dito ang baboy na dating 230 na ngayon ay 240 na kada kilo. Ang manok naman na dating 120 ay nasa 140 na. Ang mga seafoods, particular na ang galunggong at tulingan ay nasa 120 na dating 90 pesos kada kilo. Nasa 30 pesos naman ang itinaas na buradol na dating 70 ang kilo. Pagdating naman sa gulay ay halos nagsitaas rin katulad na lang ng bell pepper, repolyo, sibuyas at patatas na nasa 100 kada kilo. Ang talong, okra at Baguio beans naman ay nasa 40 to 60 kada kilo, maging ang siling labuyo ay di nakaligtas sa pagtataas. Ayon sa mga tindera ay noong Disyembre pa tumaas ang mga bilihin dahil sa bagyong Yolanda at sa kalamigan ng panahon. Ako si Luis Viñas, ang inyong Mr. Palengke. Hindi ka lamang pagtitinginan kundi maaari ka pang makulong kapag hindi ka sumunod sa ordinansang bawal mag-topless sa labas ng lansangan. Ano kaya ang layunin ng ordinansang ito? Alamin ang ulat ni Angelica Unes. Dito sa San Juan ay maaaring magkaroon ng 3 hanggang 5 araw na pagkakakulong kung susuway sa kautusan na mag-topless sa tuwing lalabas ng lansangan. Maging ang mga sanggol ay hindi pinalagpas ng ordinansang ito. Bilang Premier Urban Center, naglalayon ito maging huwaran ang mga taga San Juan sa pagkakaroon ng kaayusan, katiwasayan at desenteng pamumuhay. Ang mga tao naglalakad, natakbo o nagja-jogging na makitang nakahubad ay may kaukulang parusa. Ang unang opensa ay warning lamang. Ang pangalawang opensa naman ay magbabayad ng 300 at magpo-community service sa loob ng 8 oras. At ang huli nga ay ang pagkakakulong ng 3 hanggang 5 araw sa bilangguan. Matapos aprubahan ang ordinansang ito ni Mayor Gia Gomez, ay itinalaga niya ang City Public Order and Safety Office, Task Force Disiplina, Pulis at Barangay na tumingin at implementa ito.
Pagsasagawa ng road reblocking perwisyo ang dulot sa mga residente. Ang ulat ihahatid kay JM Vernal de Dios. Sinimulan ito noong nakaraang linggo at nahihirapan ang mga pedestrian dahil sa makitid na daan. Maging ang mga motorista ay di nakaligtas sa perwisyo dahil tila naging one lane ang dating malawak na kalye. Sinasabing ito ay para mapaganda pa ang daanan para sa mga motorista at mga residente. Dito sa kalye ng Chires ay may sinasagawang isang malaking road reblocking. Ito ay nagiging perwisyo para sa mga pedestrian at sa mga motorista ng San Juan. Ang kalyeng ito ay nagkokonekta sa El Domingo na isang busy street para sa mga residente ng San Juan. Wala pang katiyakan kung kailan ito matatapos. Ako si JM Vernal de Dios para sa P-Patrol. Abangan! Palarong panrehiyon na tagumpay na naidaos sa San Juan City Grounds. Bagong atraksyon sa San Juan, Minarayo. Girlfriend mo na ba ako? Ayoko nga. Di pa ako ready. Ha? Demanding ang mga girlfriend. Gusto ganito, gusto ganyan. Ewan. Gusto ko lang naman ng McDo fries eh. Talaga? McDonald's Everyday McSavers. 25 pesos lang. Single? Better pag 2. Nestle Drumstick Duo. 2 flavors, chocolate and vanilla or strawberry and cream in 1 cone. Go Duo na! 20 pesos lang! Pagdiriwang ng palarong panrehiyon sa San Juan City Hall Grounds, isinagawa kamakailan. Alamin natin ang ulat mula kay JJ Saldivar. Hindi naman nabigo ang DepEd Director na si Dr. Luz Almeida na ipagkatiwala sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Juan ang pagiging punong abala sa naganap na palarong panrehiyon 2014. Kabilang sa mga pangunahing kompetisyon na isinagawa ay ang basketball, swimming, arnis, table tennis, taekwondo, boxing at marami pang iba. Ang palakasan ay ginanap sa Flying V Oil Arena, DepEd Ultra at iba pang pasilidad ng paaralan ng lungsod ng San Juan ang ginamit para may daos ang nasabing kompetisyon. Maraming tao ang nakiisa gaya ng mga coaches, atleta, trainers at spectator mula sa iba't ibang divisyon ng NCR. Matagumpay nga na naidaos dito sa lungsod ng San Juan ang katatapos lang na palarong panrehiyon na nilahukan ng iba't ibang mga atleta. Ngayon naman ay puspusan na ang paghahanda ng mga nanalo at lalahok sa darating naman na palarong pambansa na gaganapin sa may lungsod ng Laguna itong Pebrero. Ako si JJ Saldivar para sa P-Patrol. Bakit nga ba dinarayo ang bagong museo sa San Juan? Alamin natin ang ulat mula kay Kelly Vista. Dito sa lungsod ng San Juan matatagpuan ang Museo ng Katipunan. Ginawa ito para sa mga Katipunero noong panahon ni Andres Bonifacio upang gunitain ang ginawa nila para sa bayan. Makikita rito ang iba't ibang mga kagamitan tulad ng mga bolong ginamit noong digmaan, damit at agimat na kanilang isinuot na puno ng dasal at ang mga taong namuno at mga miyembro ng Katipunan, di lang ang mga lalaking sumabak sa gera pati na rin ang mga babae sa likod ng mga Katipunero. Kakaiba at kaakit-akit ang museo dahil sa ito'y sumasabay sa modernong henerasyon ng mga kabataan. May hologram presentation na pinagbibidahan ng isang film student sa UP. Mayroong augmented reality kung saan maaaring makita ng isang turista kung paano nga ba noong digmaan. Mayroong ding mapa ng Pilipinas na umiilaw ang mga lugar kung saan may mahalagang bagay na nangyari. Mayroong touchscreen monitor kung saan makikita ang iba't ibang watawat na naging sagisag ng Katipunan.
Mayroon ding e-learning at library na maaaring gamitin ng mga estudyante at mga bumibisita dito. Ang Museo ng Katipunan ang isa sa pinagmamalaki sa San Juan City dahil sa moderno nitong presentasyon sa loob. Binabalak din na magkaroon ng entrance fee pero sinisigurado naman ng pamunuan na hindi ito hihigit sa 100 piso. Ako si Kelly Bistan para sa Pig Patrol. Yan po ang mga nagbabagang balita. Ako po si May Villarreal, naghahatid ng mga balita. Walang kinikilingan, walang kinatatakutan. Naglilingkod ng tapat sa San Juan. Ito ang Pig Patrol.